tungo. Puso at isip ko'y litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagaganap na Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa muli, kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon sa FM Radio, New Gen FM 100.7. At sa pamagitan din po ng ating page ng UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Saan man po kayong dako naroroon, mga kapatid, hanggat mayroon pong internet ay naabot po ng ating programa sa biyaya po ng ating Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, na kung saan ito po ay beneficial unang-una sa ating pong mga kaluluwa, sapagkat sinasabi po ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay magsama-sama, pagsalusaluhan po natin ang spiritual na pagkain para sa ating kaluluwa. Ito po ay ang salita ng Diyos na tuwing umaga ay pinaglilingkod po namin sa inyo sa pamagitan ng programang ito. Patuloy po na kumikilos ang Panginoon upang abutin ang ating mga kababayan at makilala ang nag-iisang tunay na Diyos
ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Mamaya magkita-kita po tayo sa ating pong prayer meeting alas 3 ng hapon dyan po sa ating panambahan sa UPC Magsaysay Bulan. At good morning din po mga kapatid sa ating mga kapatiran dyan po sa Santa Remedios Bulan Congregation. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at maging ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Sumainyo po ang kalakasang espiritual at ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po na sumagana sa ating pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos, may mga bagong bukas po tayo na Bible study. Good morning po sa ating mga kapatiran dyan sa Azul Family, kina Brother Andres and Sister Vilma, dyan po sa Barangay Aquino. Mamaya po ang Bible study natin dyan, alas 5 ng hapon. At ang ating coordinator dyan, Sister Dayan Abanyo and Brother Marlon. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At pagdating naman ng alas 6 mamaya, meron ulit tayong bagong bukas na Bible study dyan po sa Barangay Aquino pa din. Alas 6 ng gabi. Dyan po sa Guyal Family. Batiin po natin sina Sister Marjorie Guyal dyan po sa Barangay Aquino. At ang inyong buong family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino, ang Gotis family, D family, at ang Griego family, pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. At meron ding Bible study mamaya ang grupo ni Esther Madeline dyan po sa Gulyoso family dyan sa Barangay Zone 7 alas 4 ng hapon. So magkakahiwa-hiwalay po ang ating mga Bible study ayon po sa pangangailangan ng bawat lugar na dapat po nating mapuntahan. So minsan sa isang pagkakataon ay maraming sabay-sabay, hiwa-hiwalay na Bible study. Salamat sa Diyos na patuloy po ang pagdami ng mga kapatiran na lumalago at nagkakaroon ng desire na magpagamit sa Panginoon for evangelism and soul winning. At sa Diyos lamang po ang lahat ng kaluwalhatian, pagpupuri at pagsamba, mga kapatid. Batiin ko po ang mga newly baptized po natin na mga kapatid. Brother Reuben Gordola, dyan po sa Barangay Santa Remedios. At maging si Brother Randy Dumasig, dyan po sa Barangay Managanaga. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At maging ang bagong bukas din natin na Bible study, ang Kasim family dyan po sa Barangay Managanaga. I-bless po kayo ng Panginoon at patuloy ang ating panalangin para kay Sister Jana Kasim sa inyong kompletong kagalingan at himala na ipagkaloob nawa ng ating Panginoon, bunga ng ating mga panalangin. Purihin ang Diyos at ang ating pong mga kababayan na nais magpaabot ng mga messages. Maaring yan ay prayer request, testimonies, o mga katanungan upang patuloy na maliwanagan sa espiritual na buhay. Pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa ating mga viewers sa Facebook Live na dito lang naman kayo sa Bulan. Sa darating pong linggo ay meron tayong malaking pagtitipon dahil first Sunday of the month of March. Napakabilis po ng paglipas ng panahon, ano?
Marso na naman. So, tayo po ay mayroong malaking pagtitipon sa darating na linggo, alas 8 ng umaga, dito po sa ating compound, sa UPC compound, Iquirino, Bulan. Sa darating pong linggo, pag-iisahin po natin ang ating 3 congregation na pinangangasiwaan, ang Santa Remedios Congregation, ang Magsaysay Congregation, at ang Iquirino Congregation. Ating pong muling pagsasama-samahin, mga kapatid, sa ating malaking pagtitipon ngayong darating na linggo, alas 8 ng umaga. At meron po tayong guest speaker, mga kapatid. Our Assistant Superintendent ng United Pentecostal Church Philippines ay dadalaw po sa atin. Siya po ay si Reverend Eugene Banyes, Pastor Eugene Banyes, and Ma'am Gemma. Sila po yung ating guest speaker this coming Sunday. Sila po ay nagpapastor sa Baguio City. So malayo pa po ang panggagalingan ng ating guest speaker this coming Sunday. At excited po tayo na makasama po sila sa gawain po ng ating Panginoon. Sa mga kapatiran, mag-invite po tayo ng maraming mga bisita sa gawain ng Panginoon ngayong darating na linggo, at dalhin po natin ang ating buong pamilya at i-prioritize po natin ang gawain ng ating Panginoon, at patuloy po tayo na magpagamit sa Diyos for evangelism, soul winning, at mag-invite tayo ng maraming kaibigan, kakilala, para makasama po natin sa gawain ng Panginoon this coming Sunday. So alas 8 po ng umaga ang ating pagsamba. And for more inquiries, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. And by this time, ating pong i-recognize ang ating pong mga viewers online. Amen. Watching right now, mga kapatid, Sister Wilma and Brother Carlos Cabrera, dyan po sa Italy. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon. Thank you for watching our program. Paki-share lang po, mga kapatid, upang ang inyong mga kakilala, kaibigan, mga ka-friend sa Facebook, kapamilya, ay patuloy pong maabot ng salita ng ating Panginoon. So, sa maliliit na kakayahan po natin, ay maiparating po natin ang katotohanan sa ating mga kababayan. Good morning kay Sister Isabel Espiritu, thank you for watching. Sister Evelyn Buhanghang, thank you for watching. Sister Nida Orlanes from Cebu. Sister Christy Disuyo, good morning. Si Brother Jesse Baskina Manlangit. Brother Joe Lorenzo Acosta, thank you for watching. Sister Regine Chuji ng UPC Japan, thank you for watching. Sister Miyue Pereira ng UPC Japan, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, thank you for watching. Sister Rebecca Montimor from Laguna. Sister Laura Gumban, watching from Lahong and the whole family. Sister Arlene Barela, thank you for watching. Sister Jane Ioy, good morning. Diyan po sa Zone 7, thank you for watching. Sister Philly Mercado, thank you for watching. At lahat ng ating mga kapatiran na naka-online po ngayon. Sister Evelyn Acuña, thank you for watching. From Laguna din po ito, Laguna. Sister Alice Venusa Gabon, thank you for watching. Sister Evelyn Valencia Punsalan, watching from Palau. Sister Rica Gutisa, watching from Barangay San Vicente. Si Brother Daniel Vargas Orgaya, thank you for watching. Sister Helen Hailo, dyan sa Sorsogon City, thank you for watching. Brother Serafin Akiwo, good morning. And Sister Nanette, dyan po sa Barangay San Vicente. Maging si Sister Egina Banisok Tayab, thank you for watching. Sister Mary Ann Sunga, watching from Bulacan. Sister Christine, watching from Japan, UPC Japan. Good morning.
Sister Divine Espela Guyal from Magsaysay, good morning po. Sister Cherit Guevara Ritonel, thank you for watching. Brother Andy Orozco. Sister Grace Ibanez, thank you for watching. Brother Marvin Santos, dyan sa Lapinig, Magallanes. Si Sister Maricho Albao, Ate Ching, dyan po sa lugar ng Masbate. Sister Marlene Golyoso sa Tulatula Sur, Magallanes. Sister Miguela Mira, watching from Italy, good morning. Si Mama Edin Nabua, watching from Rosario, Cavite. Si Sir Ray Galo Sr. sa Makati. Sister April Santos. Si Pastora Sheila May Piñaranda, watching from UPC Sabah, Malaysia. Yan. Good morning din po sa inyong congregation na laging nakasubaybay po sa atin. Maging Sister Angelita Saniel Sagon, thank you for watching. Praise the Lord. Si Ma'am Ann Bueson sa Bitol, Magallanes. Termila Dumalayas, thank you for watching. Sister Evangeline Honyo Rosin, thank you for watching. Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog at ang buong congregation, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Gina Godoyo, ayan, bless po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga naka-online ngayon, keep on sharing our episode upang marami pa po ang maabot ng mga kababayan po natin ng katotohanang salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid bago tayo dumako sa Word of God. Sama-sama po tayo sa ating panalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Sa umagang ito, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan, katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Salamat sa mga pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Financially, spiritually, emotionally, and physically. Salamat na kailanman ay hindi ka nagkukulang sa aming pong mga buhay. Panginoon, dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Anuman ang nakikita mong bahid ng karumihan sa aming isip, puso, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa. Ngunit bago po yan, muli po kaming nag-aanyaya sa inyo sa darating pong linggo. Meron tayong malaking pagtitipon ng United Pentecostal Church Bulan. Alas 8 ng umaga dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. So sa darating pong linggo, sa mga kapatiran, mag-invite tayo ng maraming bisita. At sa mga viewers and listeners natin dito po sa Bayan ng Bulan, we invite you to attend and to join us mga kapatid sa ating first Sunday of the month of March na ating pong pagtitipon. Exciting po yan, lalo na at meron tayong guest speaker mga kapatid from Baguio City, ang ating Assistant Superintendent ng United Pentecostal Church, Region 1, mga kapatid. He is pastoring in Baguio City at siya ang ating guest speaker, Reverend Eugene Banyes, this coming Sunday, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, and by this time, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ay ang biblical na formula o biblical na kaparaanan kung paano magbinyag o magbautismo. Nais kong i-remind ang ating mga kababayan na yung nakamulatan nating pagbibinyag o pagbabautismo ay salungat po yon, hindi po sang-ayon sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Mga kapatid, traditionally, ang tao ay binibinyagan samantalang siya ay sanggol o yung tinatawag na infant baptism.
Pero alam nyo po mga kababayan, wala pong record sa Biblia about infant baptism. Yan po ay tradisyon sa relihiyon na ating nakamulatan. Hindi po yan itinuro o isinagawa man ng mga unang alagad maging ng ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, mga kapatid, wala pong bata o walang sanggol na nakarecord sa Bible na bininyagan. Maging ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay 30 years old nung siya ay bininyagan ng propetang si Juan Bautista. Kung ating titingnan mga kapatid ang John or Matthew chapter 3 in verse dito po sa hanggang sa sumusunod na talata, mga kapatid, kung titingnan po natin, ganito po ang nakasulat. Matthew chapter 3 verse 13, Nang magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin? Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. So, sa panahong ito, si Jesus Christ nung magpabautismo ay hindi po siya sanggol. Hindi po siya infant. Hindi po siya bata sa pisikal na kalagayan. Siya po ay nasa 30 years old bago magsimula yung kanyang earthly ministry. Siya po ay nagpabinyag o nagpabautismo kay Juan Bautista bilang example or ehemplo, bilang halimbawa na lahat ng mga tao na papasok sa paglilingkod sa Diyos ay dapat dumaan sa bautismo or binyag ayon sa banal na kasulatan. So, si John the Baptist, mga kapatid, siya ang naging kasangkapan upang si Jesus Christ ay mabautismuhan, bagamat si Jesus Christ ay hindi nagkasala. Kung tutuusin, ayaw ni Juan magbautismo kay Jesus Christ. Nakipagpalitan muna siya ng opinion. Ang sabi ni John the Baptist, Ako ang dapat mong bautismuhan, ngunit ikaw ang pumarito upang magpabautismo sa akin. So, ibig sabihin, sa personal na pananaw ni John the Baptist, hindi niya kailangan i-baptize si Jesus Christ. Subalit, ang sabi ng Panginoon, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. It means, He was setting an example, mga kapatid, sa lahat ng mga tao, na kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, kailangan mong dumaan sa tamang bautismo. Kaya, si John the Baptist ay hindi na po nakipagtalo, binautismuhan niya si Jesus Christ sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon to set an example sa lahat ng mga taong nais maglingkod sa Panginoon. Kaya kaibigan, kapatid na nakikinig ngayon, kung nais mong maglingkod ng tama sa iisang Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, kailangan mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi po ng John chapter 3 verse 5 to 6,
Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So anuman ang relihiyon mo, kapatid, kailangan mong ipanganak na muli. Kailangan mong ikaw ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Sabi sa John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ano man ang relihiyon mo, kapatid, you need to be born again if you want to see and if you want to enter into the kingdom of God. Dahil ang pagkakaroon ng relihiyon lamang ay hindi sapat upang tayo ay makapasok sa langit. Ang kailangan, ano man ang relihiyon natin, ay ma-born again tayo o ipanganak tayong muli sa Espiritu. Ipanganak sa tubig at sa Espiritu upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ano man ang ating relihiyon, we need to be born again. Regardless of your religious affiliation, we respect your religion, but Jesus said, except a man be born again, he cannot see and he cannot enter into the kingdom of God. So, respetado namin ang iyong relihiyon, but let me remind you that your religion cannot save your soul. Jesus can save your soul. So, kaya sundin natin si Jesus Christ. For us to enter into the kingdom of God, we must be born again. In the Spirit, born again in water and in the Spirit. So, mga kapatid, ang sanggol ay hindi po dapat binyagan. But it's sad to say, traditionally tayo po ay iniligaw na kamulatan natin sa mga ninuno natin, sa relihiyon na ating pong nakamulatang ito po ay ipinangsakop sa ating bansa. Alam naman natin ang history, mga kapatid, paano naging Catholic ang maraming Pilipino. Hindi po yan by choice, kundi by force. Kung kayo ay nagbasa ng kasaysayan, mga kapatid, si Magellan ang nagdala ng Catholicism sa Pilipinas, hindi sa paraang evangelism, mga kapatid, hindi sa paraan ng pag-iibanghelyo, kundi sa paraan ng pananakop, pagpatay. Kaya nga pumalag si Lapu-Lapu, napatay ni Lapu-Lapu si Magellan, ngunit kalaunan ay natalo na rin, mga kapatid. Majority ng mga tao sa Pilipinas ay napuwersa na tanggapin yung relihiyon na ngayon ay namamayagpag sa ating bansa. Pero hindi po yan, mga kapatid, pinili ng mga Pilipino na bunga ng halimbawa ganitong pangangaral, nag-i-evangelize, nagsasalita ng Word of God at mayroon pong hinipo ng Panginoon na tumanggap sa Word of God. Hindi po. Si Magellan nung pumunta sa Pilipinas, mga kapatid, pananakop, gera, pagpatay ang paraan ng kanilang pagdadala ng relihiyon. Kaya yung mga ninuno natin na puwersang maging Katoliko, yung mga ninuno natin na kahit labag sa kanilang kalooban. Kaya yung tinatawag na freedom of religion, hindi mo pa yan na-apply sa buhay mo kung ang katuwiran mo lamang ay dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Sayang naman ang kalayaan mong pumili kung hindi mo i-avail, kung hindi mo gagamitin. At sa pamagitan ng ganitong pangangaral, mga kapatid, kung makikinig ka ng taimtim na bukas ang iyong puso, dito mo palang may apply yung sinasabing freedom of religion. Kasi kung ang katwiran natin, kung anong pinamana ng magulang na relihiyon, yun na, mga kapatid. Kung matatanong lang natin yung mga ninuno natin at mga magulang noon, hindi nila pipiliin kung ano ang relihiyon na kanilang napuntahan dahil sila ay napuwersa
dahil sa paraan ng pananakop ng mga Kastila. At kung may mga teacher sa history na nakikinig ngayon, alam kong hindi kayo tututol sa kung ano ang naging kaganapan sa ating bansa, kung paano tayo naging relihiyoso against our will, mga kapatid. Kaya ngayon, itinatama ng Panginoon ang mga maling na kamulatan natin, na malaya na kasi natin ngayon na nababasa ang Biblia. Mga kapatid, yung pagbibinyag pala sa mga bata ay hindi ito itinuro ng mga apostoles, sapagkat mayroon pong requirement ang Biblia bago binyagan ang isang tao. At saka hindi po ang magulang ang magpapasya. Nung si Jesus Christ ay nagpabautismo kay John the Baptist, hindi niya nga sinangguni ang kanyang mga magulang na si Maria at yung kinilala niyang ama na si Jose. Mga kapatid, ang nagpapasya po sa pagpapabinyag o bautismo, hindi ang magulang. Unlike sa panahon na tayo ay bininyagan, nung tayo ay sanggol, wala nga tayong malay, wala tayong kaalam-alam. Ang nagpasya nung tayo ay bininyagan, mga magulang. Mga kapatid, si Jesus Christ as an example, siya po ay nagpabautismo o nagpabinyag kay John the Baptist na hindi niya kasama ang kanyang mga magulang at hindi siya humingi ng permiso sa kanyang mga magulang kasi siya ay may sapat ng edad at kakayahang umunawa at mag-isip at magpasya tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin. Sa tradisyon hanggang ngayon, ang nagpapasya sa pagpapabinyag, magulang. Minsan nga nag-aaway pa yung totoong nanay at yung biyenan, lalo kung magkaiba ng relihiyon. Ang gusto ng biyenan, sa ganito mo binyagan. Ang gusto ng mga magulang, sa ganito binyagan. Minsan pinagtatalunan pa yan. Pero yung bata na bibinyagan, walang kaalam-alam. Hindi po yun ang biblical na paraan ng pagbibinyag o bautismo, sapagkat ikaw mismo na bibinyagan, dapat ikaw ang nagdidesisyon kung magpapabinyag ka o magpapabautismo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, kung i-compare natin yung traditional at yung biblical, magkasalungat po. Pero ang dapat nating paniwalaan ay ang biblical na formula ng pagbabautismo. Ano po yung mga requirements upang bautismuhan ang isang tao? Sabi po, mga kapatid, ng Marcos 16:15 hanggang 16, ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, unang requirement, bago binyagan ang tao ay dapat siya ay sumampalataya. Mga kapatid, maliwanag po sa banal na kasulatan. Hindi ka pwedeng binyagan kung hindi ka sumampalataya muna sa Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, ang sanggol po ba ay may kapasidad para sumampalataya? Ang sagot, wala. Walang kapasidad ang sanggol. For example, 3 buwan na sanggol. May kakayahan ba siyang sumampalataya? Wala pa. So therefore, hindi siya kwalipikado para binyagan. Kasi ang sabi po, ang sumampalataya at mabautismuhan. Kung may bikol kayo ng Bible, mga kapatid, ang magtubod asin mabunyagan, maliligtas. Kung diri ka pa man nagtutubod, di ka pwede bunyagan. Tanungin natin ang 3 buwan na sanggol, 2 buwan, o kahit pa yung 1 taon na sanggol, kung nagtutubod, wala pa siyang kapasidad na maniwala o manampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay may pinanggagalingan ito. Bago ka magkaroon ng pananampalataya,
according to Romans chapter 10 verse 17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Maliwanag po mga kapatid, hindi ka pwedeng manampalataya kung hindi ka muna nakinig. Ang pakikinig ay pinagmumulan ng pananampalataya. Kaya kahit gaano ka kapilosopong tao, kahit gaano kasarado ang isip mo, once na ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos, mamamalayan mo ang sarili mo, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Because faith comes from listening and listening by the Word of God. So, hindi masama ang magbasa, pero sinabi ng Bible, faith comes from listening. Hindi sinabi na faith comes from reading. So, it's good to read the Word of God, pero ang pakikinig ang pinagmumulan ng pananampalataya. Kaya ngayong umaga, kung kayo po ay taimtim na nakikinig sa pangangaral na ito, I believe na kalaunan ay uusbong sa inyong mga puso ang pananampalataya, bunga ng iyong pakikinig. Dahil yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tanong, ang sanggol po ba ay may kapasidad ng makaunawa sa kanyang mga maririnig? Wala pa mga kapatid. Ang sanggol ay walang kapasidad na makinig at umunawa. So kung wala ka pang kapasidad na makinig at umunawa, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Kaya ang sanggol, wala po yung pananampalataya. Dahil hindi pa siya marunong makinig at umunawa sa salita ng Diyos. Ngayon, may nagtanong, Pastor, so kung ang mga sanggol ay hindi pwedeng binyagan, anong dapat gawin sa mga sanggol na bagong panganak? Mga kapatid, huwag tayong lalayo sa kung ano ang ginawa kay Jesus Christ nung siya ay sanggol pa lang. Ano ba ang ginawa kay Jesus Christ? Ito po yung tinatawag na paghahandog sa sanggol, paghahandog sa Diyos. Kagaya ng sinasabi rito sa aklat ng Lucas 2:22, at nang naganap na nga ang araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. So mga kapatid, ang ginagawa sa sanggol, hindi po siya pwedeng binyagan dahil hindi pa siya nanampalataya, hindi pa siya nakaunawa sa salita ng Panginoon. Ang sanggol ay dadalhin sa templo upang ihandog sa Panginoon. O yung tinatawag na child dedication. Ihahandog mo yung sanggol sa Panginoon kasama ang mga magulang sapagkat yun ang nararapat. Pero hindi po yun binyag sapagkat ang binyag, mga kapatid, ay isinasagawa sa malalaki na. Sa tradisyon, mga kapatid, ang binyag ay binubuhos sa ulo o kaya winiwisikan ang ulo ng binibinyagan. Alamin natin sa Bible, kung ang tama bang binyag ay wisik. Ang salitang bautismo ay nanggaling sa Greek word na baptizo, na kung i-translate natin, ang ibig sabihin ay immersion. Pag sinabing immersion, ito po ay inilulubog. Kaya naman, nung si Jesus Christ ay bininyagan sa ilog ng Jordan, ganito ang nangyari. Sa verse 16, Matthew chapter 3 verse 16, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya.
pansinin natin yung nangyari nung si Jesus Christ ay bininyagan. Pagdakay, umahon sa tubig. Basahin natin ito sa English translation. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Nag-out siya sa tubig. Ibig sabihin, nilubog siya. Kasi hindi ka pwedeng umahon kung hindi ka nilubog. Pwede bang sabihin na winisikan? Masasabi ba nating umahon kung winisikan lamang ang ulo? Kasi sa tradisyon, mga kapatid, winiwisikan lang o kaya binabasa yung ulo. Pero alam nyo po na may simbolismo ang bautismo. Kaya inilulubog ang tamang bautismo sapagkat ito ay simbolo ng paglibing, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Meron itong connection at simbolo sa bautismo. Yung death of Jesus Christ, sumisimbolo sa repentance. Yung burial, libing ni Jesus Christ ay sumisimbolo sa baptism. At yung resurrection ni Jesus Christ ay sumisimbolo ng pagtanggap ng banal na espiritu. Kompleto dapat yan. So, nung nilibing po ba si Jesus Christ, ulo lang ang nilibing? Hindi po. Buong katawan ni Jesus Christ nung siya inilibing, inilibing. Hindi nga lang yung patay ang pumapasok sa libingan, mga kapatid. Sa Biblia kasi ang mga libingan ay kuweba. Na lahat ng nakikipaglibing ay pwedeng pumasok sa libingan. Hindi kagaya ngayon na yung patay lang talaga ang papasok doon sa nitso. Pero sa panahon po ni Jesus Christ, ang libingan ay kasya ang buong pamilyang makikipaglibing. At meron lamang itong pintuang maliit at nilalagyan ng bato na pintuan. Kaya nga, iginulong yung bato nung nag-resurrect si Jesus Christ. Hindi kaya yun ng tao, kaya anghel. Hindi kaya ng isang tao na ipagulong yung bato. Pinagtutulong-tulungan yan upang ipangsara doon sa pintuan ng libingan. Ngunit, nung nabuhay na maguli si Jesus Christ, ang anghel ang siyang nagpagulong sa bato upang ma-resurrect ang Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, yung baptism ay simbolo ng burial ni Jesus Christ. Death is repentance, baptism, burial, and resurrection, Holy Ghost baptism. So kaya maliwanag po yan, mga kapatid, na dapat nagtutugma-tugma sa ating pag-aaral. So mga kapatid, hindi pwedeng binyagan ang sanggol sapagkat wala pa siyang pananampalataya. Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya kung walang pananampalataya, hindi pwedeng binyagan. Ang bata ay wala pong pananampalataya yan. Wala siyang kapasidad to have faith because faith comes by listening, by hearing, and hearing by the word of God. And another qualification or requirement before baptism ay ang pagsisisi. Sabi po ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you. Bago bautismuhan, ang tao ay dapat magsisi muna sa kanyang kasalanan. So without repentance, hindi siya qualified to be baptized. Sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized. Magsisi at magpabautismo. Hindi ka pwedeng bautismuhan na hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan. Tanong, ang sanggol po ba ay may kapasidad upang magsisi sa kasalanan? Ang sagot, wala. Ang bata ay walang kapasidad. For example, 3-month-old baby, 5 months old baby,
May kapasidad na ba siya na magsisi sa kasalanan? Wala pa. So therefore, ang sanggol ay hindi qualified to be baptized. Kaya si Jesus Christ, as an example, nagpabautismo siya, malaki na siya. 30 years old. At sa panahon natin ngayon, hindi man specific kung anong edad, ang pinaka-importante doon na unawaan na nung babautismuhan, na unawaan na ng bibinyagan kung ano ang gagawin sa kanya at siya mismo ang nagpapasya. Hindi dapat ang magulang ang magdidesisyon kung magpapabinyag o hindi yung tao. Ikaw na nakinig at ikaw na pinaunawaan ng Diyos ng katotohanan, ikaw ang dapat magpasya na hindi sasangguniin ang kahit sino sa paligid mo maliban sa Diyos na nangungusap sa iyo. Yan ang tamang formula ng pagbabautismo. So mga kapatid, kailangan ang taong bibinyagan ay nanampalataya at pangalawa, nagsisi sa kasalanan. So without repentance, ang baptism ay hindi magiging valid. Kasi para kang inilibing na buhay. Bago ilibing, kailangan mamatay muna. Sa pagsisisi, dapat mamatay ang ating makasalanang pagkatao upang tayo ilibing sa bautismo. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. So ito po yung ating paksa ngayong umaga at nawa i-share nyo po ito upang marami ang makaunawa na yung tradisyonal na binyag na ating tinanggap nung tayo mga sanggol pa na wala tayong kamalay-malay, hindi po yun valid. Wala po yung saysay. Dahil hindi man tayo pwedeng binyagan na wisik-wisik lang. Si Jesus Christ, nung bininyagan, siya po ay umahon sa tubig. At yung bating, yung eunuch, mga kapatid, bininyagan ni Felipe. Sila ay lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating, kapwa sila lumusong sa tubig at binautismuhan yung bating. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, ito yung mga katotohanan na dapat nating bigyang pansin. Dito po sa Acts chapter 8, verse 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. So imagine, yung nagbinyag at yung bininyagan, pareha sila lumusong sa tubig. Kung wisik lang yon, ba't lulusong pa si Felipe? Kung wisik lang ang bautismo. Sila'y kapwa lumusong. Pag sinabing lumusong sa tubig, hindi lang paa mo ang nabasa, kundi buong katawan mo. Kagaya si Jesus Christ, nung siya ay bininyagan ni John the Baptist sa ilog ng Jordan, pagdakay umahon sa tubig. Hindi ka pwedeng umahon kung winisikan ka lang. So we believe that the formula of baptism biblically is immersion. Hindi po sprinkle, hindi po uwisik, kundi lubog sa tubig. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So ito po yung ating natalakay ngayon. May part 2 po ito bukas. Mga kapatid, abangan nyo po. At ngayon, i-share natin muna itong ating natalakay. Amen. Hindi ko po ito madaliin para mas maunawaan po ng ating mga kababayan ang paghihimay-himay po natin ng katotohanan ito upang tayo ay patuloy na maliwanagan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan at pagpapalang espiritual na iyong ipinagkaloob sa amin tungkol po sa paksa ng pagbibinyag o bautismo. Salamat, Panginoon, na ngayong umaga alam po namin na marami kang mga kababayan po namin na pinangungusapan at binibigyan mo ng kaliwanagan ang kanilang puso, isip kung paano ka dapat paglingkuran. Panginoon, bunga ng pangangaral na ito, dalangin po namin na marami ang tumugon at magpabautismo sa iyong pangalan sa ikapagpapatawad ng kasalanan at upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo lahat ng nakinig at mga mag-share nito sa kanilang mga Facebook account
Panginoon, ang katotohanan ito nawa ay maging paraan ng kanilang spiritual na kalayaan. Salamat po, Panginoon. Bago kayo magtapos, dalangin din po namin ang mga may taglay na karamdaman. Po tayo dyan sa Magsaysay Congregation, alas 3 ng hapon. At pagdating ng alas 5, dyan po ako mag-Bible study sa Azul Family sa Aquino. At pagdating ng alas 6 ng gabi, dyan po ako mag-Bible study sa Guyal Family sa Aquino. So, bali, sunod-sunod po yan, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. At sa araw ng linggo, mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo sa darating na linggo. Alas 8 ng umaga, ang ating malaking pagtitipon ng United Pentecostal Church Bulan, first Sunday of the month of March. Alas 8 ng umaga dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. At sa lahat ng mga kapatiran, let us invite more visitors, friends, and family members upang kasama po nating magpupuri at luluwalhati sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga viewers, keep on sharing our episode today. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y Good morning kay Sister Faye Aguila. Thank you po sa pag-share. Ayan. Sa inyong mga Bible study, tinuturuan sa Bible na hindi pa baptized. Thank you po, makakatulong po yun sa kanila. Praise the Lord. Sister Judith Tolentino Perocho, thank you for watching. Maki-share lang po. Si Brother Felipe Escresa, thank you for watching. Sister Rene Rose Timiki, good morning. Si Brother George Camayo Tabog, good morning. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Sister Dalia Barreto Pidlawan, thank you for watching. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo.
Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you. See you again tomorrow. Same page and same station. God bless po.